Hey mga ka-sports fans! Welcome back to RBcast Sports! At sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga nangyari sa Game 4 ng 2024 NBA Finals sa pagitan ng Dallas Mavericks at Boston Celtics. Pero bago tayo magsimula, ano sa tingin nyo ang pinakamahalagang susi para makabalik ang Mavericks sa serye na ito? I-comment nyo na sa baba. Ang Dallas Mavericks ay hindi pumayag na masweep sa 2024 NBA Finals matapos nilang talunin ang Boston Celtics sa isang dominanteng 122-84 panalo noong Biyernes ng gabi sa Dallas. Kahit pa nangunguna pa rin ang Celtics sa Best of 7 series 3-1, napigilan silang makumpleto ang sweep. Ito ang unang pagkatalo ng Celtics mula noong May 9. Alamin natin kung paano nangyari ito. Si Luka Doncic ay nagpakitang gilas muli. Nagtapos na may 29 points, 5 assists, 5 rebounds, at 3 steals laban sa isang turnover lamang. Siya ay naging pangatlong pinakabatang manlalaro sa kasaysayan ng NBA Finals na nagtala ng 25 points sa unang half ng isang finals game. Ang tanging mga manlalaro na nakagawa nito sa mas batang edad ay sina Kyrie Irving noong 2017 at Hakeem Olajuwon noong 1986. Bagamat 0 out of 8 siya mula sa 3-point range, dominado naman niya ang paint at mid-range. Isa sa mga malaking pagbabago sa laro ng Dallas ay ang kanilang depensa. Ang Mavericks ay nagpakita ng kakaibang energy, pinigilan ang Celtics sa 35 first half points lamang. Lahat ng manlalaro ng Dallas ay nagsikap at nagkakaisa sa depensa. Siniguradong bawat tira ng Boston ay contested. Sa unang 3 quarters, nakakuha lamang ang Celtics ng 20 puntos sa paint, samantalang ang Dallas ay nakakuha ng 56. Iyan ang malaking pagkakaiba. Si Kyrie Irving ay nagkaroon din ng magandang laro, nagtala ng 21 points at 6 na assists. Alam nyo ba? Ito ang unang pagkakataon na natalo ni Irving ang Celtics sa mahigit 3 taon. Ang kanyang 13-game losing streak laban sa Boston ay natapos na. Bagamat 1 of 6 siya mula sa beyond the arc, nagawa niya pa rin magdomina sa paint at mid-range. Ang Celtics naman ay nahirapan sa shooting, na nag-shoot ng 29.7% lamang mula sa floor sa unang half at 14 of 41 mula sa 3-point range. Sina Jason Tatum at Jaylen Brown na nagtala ng 61 points sa Game 3 ay pinagsamang nakapagtala lamang ng 25 points sa 7 for 22 shooting. Ibang-iba ang kanilang laro kumpara sa Game 3. Ang Game 5 ay nakatakda na sa Martes sa Boston. Kaya't abangan natin kung makakabalik ang Mavericks at mapipilitang magpatuloy pa ang serye o kung ang Celtics na ba ang mag-aangat ng ika-18 championship banner nila. Siguradong magiging matindi ang labanan. Sa tingin nyo ba may tsansa ang Mavericks na makabalik sa serye na ito? O tapos na ba ang laban? I-comment nyo na sa baba. Salamat sa panonood mga ka-sports. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod naming videos. I-like at i-share na rin ang video na ito. Hanggang sa muli, paalam.